Alam mo ba na you can expand your financial wallet? Paano nga ba natin mapapalaki yung ating financial wallet? Yung pinaka-basic lang na tanong ko para malaman. As a financial consultant, no? Madalas ina-assess ko yung mga tao kung gaano nga ba kalaki yung financial wallet nila. Para doon ko malalaman kung ano yung mga solusyon na pwede kong ibigay sa kanila. Una sa lahat, ito yung favorite kong gamitin, no? Na tanong. Ayan, kung bibigyan ka halimbawa ng 1,000,000 ngayon, saan mo siya gagamitin? Ayan, yung iba ang sinasagot niyan, ma-overwhelm muna kasi may 1,000,000 ako. Bibili ako ng bahay, bibili ako ng sasakyan, bibili ako ng kung ano-ano. Ayan, yan yung mga sagot nila. Tapos yung iba naman sasabihin, magbi-business ako. Tapos tatanungin ko, anong business yun? Magse-search ako, tsaka palang magse-search, no? So wala pang concrete na plano. Pero kapag ang tao na medyo malawak yung financial wallet niya, mataas talaga yung ano niya, yung idea niya about finances na talagang kailangan pa ikutin, hindi kailangan sayangin o ano. Pag binigyan mo siya ng 1,000,000, ang sasagot niya, very specific kung ano yung gagawin niya sa 100,000, 200,000 pa lang hanggang sa ma-accumulate niya yung 1,000,000 at maging 2,000,000, kumbaga mas mapalaki niya. Meron ako na experience one time na tinanong ko siya kung anong gagawin niya sa maliit na financial wallet. Ang sagot niya is babayaran niya lahat ng utang. So kapag nabayaran niya yung lahat ng utang, which is nasa 500,000, so kalahati na lang, yun yung pang start niya ng negosyo. So sabi ko, paano yun na mag-experiment ka pa ng negosyo, malulugi pa yan kasi wala ka pa namang experience sa negosyo. Ayun, wala din. Kumbaga wala din. Pero nung tinanong ko naman itong isa na may mataas na financial wallet. So 1,000,000 sa kanya, hindi niya sasayangin. Yung 100,000 is lalaan niya, no, para do sa maintenance ng business na bubuin niya. Tapos may sinabi na siyang business sa akin. At naniniwala kasi ang isang marunong, no, na negosyante na hindi kailangan ng capital para bumuo ng business. Kailangan lang ng matinding idea. Tapos hindi problema sa kanila kasi minsan kapag pinresent nila yung business plan nila, may nag-i-invest talaga kahit wala talaga. Ang magaling na negosyante kahit walang puhunan kayang mag-umpisa. Okay, so additional na lang or ano na lang sa kanila, parang blessing na lang kung may magbibigay pa na sobra. Ayan. So nagulat ako kasi meron na siyang at hindi niya pag nagalaw yung 1,000,000. Actually re-reinvest niya pa yon hanggang sa kalkulado niya na magiging 2,000,000 siya in a year. Tapos next year 3,000,000 na, diba? Ganun yung mga malalakas yung financial wallet na sa isip nila, yung knowledge nila about financial, no? So hindi sila nalalakihan sa 1,000,000. Actually mabilis lang talaga maubos yan, no? Sa isang lang, ubos kagad ang 1,000,000. Lalo na ang laki na ng bilihin. Alright, yun lang naman. So kung i-reflect mo sa sarili mo, halimbawa, ulitin natin, no? Paano mo malalaman kung malaki ang financial wallet mo? Imaginein mo, makakapulot ka ng 1,000,000. Ano yung gagawin mo? Ayun lang. Bye-bye.